Gandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 48 ng Stolen Life. Nagulat agad itong si Darius dahil kung nga rin napilok itong si Fake Lucy. Umarte, bubuksan na sana niya yung pinto. Nung sumigaw na malakas si Lucy na aray, narinig ito ni Belen kaya nagsuot agad ng face mask at binuksan yung oxygen ni Mamita. Ngayon sinabi niya kay Mamita, pasalamat ka at may oras ka pang matanda ka na mabuhay. Ngayon, parang nabuhayan ng loob si Mamita, 'di ba? Nagkamali na siya eh. Pinipilit niya kasi makipaglaban sa kamatayan kasi nga nawawalan siya ng oxygen. Sabi naman ni Darius, "Love, masakit ba? Saan banda? Huwag mo nang ipilit, huwag ka mo nang tumayo." "Hindi, love, ang sakit talaga eh. Pero kaya ko na. Ngayon, habang gumagawa siya ng eksena, nagkaroon ng pagkakataon si Belen na makalabas. Sabi ni Darius, "Huwag ka kasi magmamadali. Sige na, kunin ko na yung cellphone ko." "Mamita, magiging okay ka rin. Naniniwala akong babalik ka na. You're a very strong woman." Sabi naman ni Lucy, "Love, pwede ba umalis na tayo? Hindi ako aalis dito, love, hanggat hindi ko nakikitang hindi nagkakamali si Mamita." Ngayon, gumagalaw na yung kamay ni Mamita. Ngayon, sabi ni Lucy, "Labas muna ako, ikuha kita ng kape." Nakita niya si Belen. Talagang nagwawala si Belen. Sabi niya, "Konti na lang anak eh. Konting-konting pagkakataon na lang talaga, dumating lang yung asawa mo eh, malapit na eh. Nay, wag na kayong babalik doon at baka mahuli pa kayo sa pangalawang pagkakataon, delikado." "Hindi anak, titsempohan ko, babalik ako doon." "Wag na makulit, Nay. Ako na nga ang bahala. Ako na ang bahalang gumawa ng paraan." "Anong klaseng paraan?" "Basta Nay, kinakailangan nyo nang umuwi. Baka makita pa kayo." Ngayon nakita ni Darius na gumagalaw yung kamay ni Mamita. Nagkamali na siya, thank God. Mamita, salamat at may mali ka na." Saglit lang, tatawagin ko lang yung mga doktor saka yung nurses. Hello nurse and doc, gising na po yung pasyente, si Mamita, pumunta na ho kayo dito." Ngayon napapunta na sa kwarto si Lucy, napansin niya may mga nurses na pumapasok saka doktor. "Ano po nangyayari?" sabi ng nurse. Ma'am, gising na po yung pasyente. Natakot na siya." "Ako, patay ka ngayon, Fake Lucy." Pagpasok niya sa loob, tuwan-tuwa yung doktor, chinek yung vital signs. Sabi niya, "Sir, okay po ang vital signs ng pasyente. It's a miracle. Mapalad po siya at nagkaroon agad siya ng malay sa pagkakataong to. Talagang strong woman po talaga ang pasyente. Talagang lumaban po siya." Ngayon sabi ni Mamita, umuungo siya, no? Talagang gumaganon siya. Nung makita niya si Lucy, natatakot siya. Tapos nagagalit siya. Hindi niya mayangat yung kamay niya para ituro si Lucy. Sabi ni Darius, "Mamita, asawa ko ito, si Lucy. Hindi niyo ba siya nakikilala? Kasama ko siya ngayon." Napansin ng nurses na umaangat yung kanyang blood pressure. Kaya pinalabas muna sila nung nurses. Sabi nung doktor, "I-check up po muna namin siya. Labas po muna kayo, ma'am at sir." Sabi naman ni Joyce, Alimbereng, Isaac, "Meron bang nasabi sa inyo si Ma'am Lucy? Meron ba siya nakwento bago nangyari tong engkwentrong to? Meron bang masama sa pakiramdam ni Mamita? Nag-aalala ba siya? Ano ba yung reaksyon niya? Ano ba yung nararamdaman niya? Galit ba? Masaya? Malungkot? Nagulat ba siya? Nakita niyo bang nagkausap sila ni Lucy?" Sabi ni Bereng, "Pasensya na ho, Ma'am Joyce. Hindi ho kasi kami nagkakausap po ni Ma'am Lucy dahil po sa mga nangyaring to nakaraan." Ganun ho ba? Hindi ko ho talaga nakita kung ano po yung nangyaring kanina eh. Kasi nandito po kami sa labas. Nung umalis na si Joyce, nagkape na si Alin Bering. Ngayon tinanong siya ni Isaac, "Manang, ba't hindi niyo po sinabi ang alin? Yung tungkol kay Apo Berta." "Shh, tumahimik ka nga dyan. Kapag nalaman pa to ni Joyce baka sabihin pa niya kay Ma'am Lucy." "Oo, sabihin na natin na mabait si Joyce pero maigi na rin nakakasiguro tayo. At baka tayo pa mapagalitan. Maapektuhan pa yung trabaho natin. Wag mo na sabihin niya na tungkol kay Apo Berta." Nanagot tayo. Siniper ni Isaac yung bibig niya. Sabi niya, "Huwag ka na maingay, huwag mo na ulitin yun." Ngayon sabi naman ni Darius, "Ba't gano'n ang reaksyon sa ni Mamita? At parang galit na galit siya. At parang ako natakot siya nung nakikita ka." Sabi ni Fake Lucy, "Malay natin, di ba naman kapag nagkakaroon ng stroke ng isang tao, nakakalimot siya o kaya bumabalik yung galit niya? Baka nga ganun." Dumating yung doktor. "Sir, ma'am, lumabas na po yung MRI result. Nalaman na po natin yung cause ng kung bakit nag-trigger yung kanyang high blood.
Siyempre po dahil po ito sa pagod at napatunayan na meron po siyang strong na paralyze. Naawa naman si Darius, sabi niya, paano to? Na-paralyze si Mamita. Love, nandito naman ako. Pagtutulungan natin siyang gamutin. Sabi naman ng doktor, diba, meron naman mga therapy, saka meron naman siyang iinuming gamot. Tuloy-tuloy yun. Kaya huwag ka mag-alala, maging positive na lang tayo at ipagdasal na lang siya. Sabi naman ni Joyce, alam mo ba bro, napatunayan ko kay Aling Bering na si Para pala ang huling kausap ni Mamita. At saka nakoma siya, tapos na-stroke, tapos ngayon paralyzed si Mamita. Paano naman nangyari yun? Samantalang health conscious si Mamita at palagi siyang nagpapacheck up sa doktor niya. Hindi kaya, bro, alam ko na yun nasa isipan mo na merong kinalaman yung pinsan mo sa pagkawala ng malay ni Mamita. Oo, tama. Hindi kaya may kinalaman dito si Para? Alam mo bro, tama ka. Hindi na rin may kakaila kasi napakasama niyang pinsan mo. Kriminal siya. Pinatay nga niya asawa niya, kaya hindi rin malabo na gawin din yan kay Mamita, pati sa pamilya mo. Sabi ni fake Para, bro, nakikiusap ako sa'yo, kung maaari bantayan mo yung pamilya ko. Ito lang ang papakiusap ko sa'yo. Kailangan maging maingat ka. Kailangan bantayan mo ang pamilya ko. Ito na, dumating na si Isaac, sabi niya, Manang, punta po muna ako sa bahay ni na Ma'am Lucy ha. O sige. Ngayon, nagkaroon ng pagkakataon si Apo Berta para makapasok. Shh, kumusta ka na? Apo Berta, tumuloy ka nga dito. Sabi, ay hindi na. Baka kasi nandiyan yung amo mo. Yung amo mong sinapian. Anong sinapian? Siya nga pala, nasan ba si Ma'am Ason? Isinugod sa ospital. Na-stroke kasi. Ganun ba? Kaya pala hindi niya na ako tinatawagan. Hindi tuloy ako makagawa ng paraan para makilala ko yung taong sinapian. Sino ba yung sinapian? Sabihin mo na kasi ang totoo. Manang Bering, may sabihin kasi ako sa'yo. Tungkol to sa asawa ni Darius. Sakto dumating si Darius, sabi niya, ano ang kailangan kong malaman? Ano ang tungkol kay Lucy? Nahuli niya si Apo Berta. Wrong timing naman Minala si Apo Berta, nahuli pa nung mag-asawa. Ano ho ba talaga ang gusto ninyong palabasin? Ano ba ang meron sa asawa ko? At naparito na naman kayo. Dumating si Lucy. Love? Nandito ka na naman? Ano na naman itong ginagawa mo, ha? Kung ano-ano pinagsasabi mo sa pamilya ko. At ikaw din ang nag-cause ng trigger ni Mamita, kaya kung bakit siya nawala ng malay. Isip siya ng isip na stress siya dahil sa'yo. Sabi ni Apo Berta, sinasabi ko lang naman ang totoo na hindi ikaw yan. Sabi ni fake Lucy, mabuti pa lumayas ka na. Sabi ni Darius, mabuti pa umalis na ho kayo bago pa ako magpatawag ng pulis. Sabi ni Apo Berta, o sige na, aalis na ho ako. Nagmamadali siya. Ngayon, sabi ni Lucy, Aling Bering, ayaw ko na hong makikitang kinakausap niyo si Apo Berta, ha, yung taong yan. Yan na po yung una't huli. Opo Ma'am Lucy, pasensya na ho. Hindi na po mauulit. Sabi ni Darius, Aling Bering, hindi naman nung siya nakakatulong sa amin. Siya nga po nagcause ng problema kay Mamita. Pasensya na ho talaga Sir Darius. Hindi na ho mauulit. Hindi na po ako may kapag-usap pa kay Apo Berta, siniguro niya. Mabuti pa Manang, tulungan niyo akong mag-impake ng mga damit para dalhin kay Mamita. Mabuti ho Sir. Tapos doon naman si Joyce, walang niya talaga yung pinsan mo. Napakasama talaga ng pag-uugali. Alam mo, konting-konti na lang, kakanta na ako Lalapit na ako doon kina Darius para sabihin ng katotohanan na yan Lucy na yan ang totoong Para. Bro, wag mo niyang gagawin. Ikaw na lamang ang meron ako at maaasahan. Kapag nalaman ni Para na alam mo yung pagkatao niya, maaaring mapahamak ka. Hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin. Alam ko masamang si Para. Dahil nga marami siyang atraso sa akin Kaya ikaw mag-ingat ka. Kailangan lang natin gawin sa ngayon ay mag-iis. Ilang kailangan mong gawin. O sige na bro. At saka syempre babantayan ko si Mamita. Kahit paminsan-minsan. At kakausapin ko rin si Aling Bering para bantayan din siya. Maraming salamat bro. Mabuti na lang talaga nandiyadyang ka. Ito naman si Belen, sabi niya, mabuti na lamang at tuluyan nyo na napalayas siyang Apo Berta na yan. Takot na niya kay Darius kapag napakulong siya. Talaga, Nay, hindi na talaga mauulit yon.
Kaso, huwag mo nang alalahanin pa yung Apo Berta na yan. Ang kailangan mong isipin yung ason. Lalo na't makakasama mo na pala siya sa bahay, sabi ni Lucy, no? Siya nga pala, iuwi na namin si Tanda sa bahay, kami ni Darius mamaya, si Ason. Ako na bahala sa kanya, Nay. Talagang sisiguraduhin ko na hindi na siya babalik pa, hindi na siya gagaling pa. Bakit? Anong gagawin mo? Sabi ni Belen. Ngayon, ito yung nurse. Sir, ma'am, ito po yung gamot ni ma'am. Kailangan niya pong mag-take ng medicine ngayon, sabi ni Lucy. Sige ho, ako na pong bahala. Ako na pong mag-take ng gamot sa kanya. Sabi naman ni Darius, may kailangan pa ho ba kayo? Sabi ng nurse, wala na po. Sige, atid ko na ho kayo. Nag-aalisa na sila. Ang natira na lamang sa kwarto ay si Fake Lucy saka si Mamita. Mamita, ako na po mag-aalaga sa inyo, kaya wag po kayo mag-alala. Ngayon pinakita yung gamot, no? Ito namang si Mamita, tahimik lang pero badya sa mukha niya na kinakabahan siya. Ngayon ang walang niyang Fake Lucy, tinapon yung mga gamot sa basurahan at meron siyang daladalang ibang gamot. Parang expired na yata to o kaya gamot sa ibang sakit. Delikado tayo nito. Lalong mapapalala ang sakit nito ni Mamita. Imbis na gumaling, baka ito mo yung mag-cause ng pagkamatay niya. Papaiyak na si Mamita at umuungol na dahil nakikita niya na sinasalina ng ibang gamot ni Fake Lucy, yung lalagyan mismo. Ayan, no? Halo-halong gamot na to. Sabi naman ni Fake Lucy, Mamita, oras na ng pag-inom mo ng gamot, kailangan mo tong inumin para gumaling ka. Mamita, inumin mo to, makinig ka sa akin. Umiiyak si Mamita, no? Umaayaw siya. Pinapaling niya yung mukha niya sa kabila sa may bandang kanan. Para sabihin ko sa iyo, Mamita, mamamatay ka na. Hindi ka nagagaling pa, hindi ka na babalik pa sa dati. Mamamatay kang hindi mo sasabihin kay Darius ang katotohanan na ibang tao ako, na ako mismo si Para. Hindi ka na babalik pa sa dati. Umiiyak si Mamita, nakakaawa. Alam mo yung pakaramdam na ikaw lang mag-isa, yung parang walang kakampi, parang walang tumutulong sa'yo, parang walang magliligtas sa'yo. Ganun yung takot na nararamdaman ni Mamita. Ngayon pumasok si Darius, nag-aalala, sabi niya, Lucy, anong nagaganap dito? Anong meron? Ba't naririnig namin sa labas ng kwarto si Mamita na umuungol? Nako, yari ka ngayon, Fake Lucy. Anong idadahilan mo ngayon kay Darius? Siyempre gagawa ng paraan niya, sabihin niyan, ay hindi kasi gusto ni Mamita yung lasa ng gamot. Baka ganun diba? Baka tama yung theory ko. Samantala, nagising si totoong Lucy, si Fake Para. Binangungot siya naalala niya si Mamita. Nasermonan pa siya nung kakosa niyang sa presido. Sabi niya, pwede ba kung bago ka matulog, magdasal ka muna? Storbo ka Nagising ako sa ingay mo, nakakagulat ka. Nagdasal siya. Sana po Lord, tulungan niyo po si Mamita pati po ang pamilya ko. Huwag niyo po siyang hahayaan na mapahamak. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to, mga kapuso. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Story Life and other GMA shows tulad nito. Happy New Year mga kapuso, happy viewing, maraming salamat po, and God bless us all.